Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsunod sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya at lalo na sa mga kapatid natin sa OFW sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na patuloy na nagsunod sa ating YouTube channel. Itong inyong lingkod, kapatid na Wendell Talibong, muling makasama ninyo upang sagutin natin ang matagal ng mga tuligsa sa ating mga kapatid, lalo na sa grupo ni Eliseo Soriano, no, ang dating daan. Sapagkat mag-ingat po tayo mga kapatid, meron silang aklat na pinag-aari ng simbahang Katoliko na palagi nilang ginagamit sa kanilang propaganda at ito'y kanilang pinalitan talaga. May kopya ako pagkatapos nito, ilagay ko ang link sa naturang aklat na nasa library ng Vatican, mabasa niyo. Sapagkat talagang sinadya na palitan ng grupo ni Eliseo Soriano upang maligaw ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ipakita po natin mamaya mga kapatid, ang aklat na ang pamagat ay A Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin Mary. Ito'y palagi nilang ginamit, pati na itong aklat na ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Kung matandaan niyo, meron kami ni Father Darwin Gitgano na challenge sa kang Eliseo Soriano na dapat ipakita niya ang naturang aklat. At sabi niya, nang sinagot niya kami, ang sabi ni Eliseo Soriano, patunayan umano niya na nagsinungaling kami. Harap-harapan, sinungaling umano kami. At hanggang ngayon, wala pong naipakita ang grupo ni Eliseo Soriano sa aklat na binanggit nila yung sinasabing ang pamagat, ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, na ang may akda ay sila si Flores at Alejandro. No? Yun ang challenge namin. Kung totoo na opisyal na nakatala ng simbahan Katoliko, tinuro ng simbahan Katoliko na si Santa Maria ay Diyos, ipakita niyo. Pero hanggang ngayon, wala. So, meron namang ibang aklat na kanilang ginagamit, yung ang pamagat ay Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin. Ang may akda nito ay si St. Louis Mary de Montfort, ang nagsulat ng naturang aklat. At ito ay iniba talaga at binago nila upang ang ating mga kapatid ay maligaw. So ito ang ating sasagutin punto por punto, sapagkat ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magiging parang totoo, lalo na sa mga kapatid natin na kulang ang kaalaman. Magsimula tayo sa pamamagitan ng panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadalo mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapanimbago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, nasa liwanag ng Espiritu Santo at tinuruan mo ang mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kaniyang pagkilos at magdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na palaging nagsubaybay sa atin? At kung sakaling meron kayong mga katanungan, pwede na lagay lang kayo ng mga tanong sa ating chat section at sasagutin natin yan pag may time at sa susunod siguro na pag-live natin. Sa ngayon, marami ng mga kapatid natin pumasok at nag-message mga kapatid, no? Para ating nagsunod sa ating palatuntunan at sa ating programa. Marami pong salamat. So, sa ngayon, mag-ingat po kayo sapagkat ginagamit ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, lalo na kay Eliseo Soriano, ang propaganda, una, na ang Mahal na Birhen Maria ay kinikilala umano nating Diyos sapagkat ayon sa aklat na ang aking Birhen Maria ang tagapamagitan ng may akda ay si Flores at Alejandro, nakasulat umano sa naturang aklat, mga kapatid, na tinatawag na Diyos na makapangyarihan ang Mahal na Birhen Maria. Hindi po yun totoo. Ito ang original, kaya may challenge kami sa kanila. Ipakita mo ang original, videohan mo, pero hanggang ngayon, wala silang naipakita. Hanggang ngayon, walang naipakita ang kampo ni Eliseo Soriano sa aklat na aking Birheng Mariang tagapamamagitan. Ang ginamit nila ay kotisyon lamang at walang katotohanan na merong original na aklat, mga kapatid, na opisyal talagang aklat ng simbahan Katoliko na itinuro na ang Mahal na Birhen Maria ay Diyos. Yun ay isang kasinungalingan. Maliban dyan, ginagamit nila ang nakasulat sa aklat na ang pamagat ay Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin. Meron pa umano silang Xerox na ipinakita, pero binago nila ang nakasulat. Kunting pagbago, nag-iba na ang kahulugan. Halimbawa, sa naturang aklat na ang may akda ay si St. Louis Mary de Montfort, mga kapatid, palaging ginagamit ng mga kampo ni Eliseo Soriano o ni Eliseo Soriano mismo ang nakasulat nito na Mary transformed into God by grace. Yon, sabi nila, yon nakasulat sa inyong aklat, tingnan niyo. Pero may link diyan, no? www.awth.com Catholicism Library / Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin 6064. Yun ang link. Ilagay ko mamaya. Basahin niyo at tingnan niyo yung palagi nilang ginagamit, binago. Bakit? Yung palagi at paulit-ulit na ginagamit ng mga grupo ni Eliseo Soriano, mga kapatid, na Mary transformed into God by grace, sa link na ipinakita ko sa at ibinigay ko sa inyo, at pagkatapos nito, ilagay ko ang naturang link sa video na ito, mga kapatid. Kung tingnan nyo, hindi nyo mabasa talaga ang yung binago nila. Mary transformed into God by grace. Sa original kasi, ang nakasulat, Mary transformed in God by grace and glory. Yung in, nilagyan nila ng to upang ang mabasa, transform into. Pero sa original, Mary transformed in God by grace and glory. O, nakita nyo ang kaibahan? Isang pandaraya yan, mga kapatid. Isang malinaw na isang pandaraya yan. At sabi pa nila, ang kapangyarihan sa Mahal na Birhen Maria ay tulad din ng kapangyarihan ng Diyos ayon sa nakasulat sa aklat na Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin Mary, na ang may akda ay si St. Louis Mary
de Montfort. Ito ang kanilang ginagamit. Mary has the same power of God. O, tingnan niyo. Malinaw na nakasulat, Mary has the same power of God. Pero tingnan niyo ang original. Sa ibigay ko sa aking ibigay na link sa library, mga kapatid, sa A Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin Mary, ang nakasulat, Mary seems to have the same power as God. Yun ang nakasulat. Nakita nyo ang malaking kaibahan? So, isang kasinungalingan at isang malaking propaganda ang ginagamit ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya upang makakuha ng mga inosenteng miyembro ng simbahan Katoliko. Kaya, mag-ingat po kayo sa ganitong modus, mga kapatid. At okay. Maliban diyan, nauna natin na pinakinggan at pinarinig ko sa inyo yung pahayag mismo ni Eliseo Soriano na sinabi niya na hindi sila ang tunay na iglesia. Diba, narinig nyo na inaamin mismo? Pero hanggang ngayon, marami pang mga kapatid natin na nabulag sa katotohanan at sa ngayon, no? Sa ngayon, mga kapatid, ay umaanin sa grupo ni Mr. Eliseo Soriano. Ngayon, ito bang grupo ni Eliseo Soriano, kung inaamin niya na hindi sila ang totoong iglesia na itinatag ng Diyos, saan galing itong grupo na ito? Ang origin nito. Kung tingnan po natin ang history, mga kapatid, itong dating daan na pinamunuan ni Eliseo Soriano, ang grupong ito ay galing sa Iglesia ni Cristo, na ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Felix Manalo noong 1914 Punta Santa Ana, Manila. Kung tingnan natin si Felix Manalo, paiba-iba ang kanya bago siya nagtatag, paiba-iba ang kaniyang nililipatan ng mga sikta hanggang sumali pa siya sa grupo ng Colorong, no? Na sikta, yung mga grupo ng occultism na pumunta sa bundok upang makaangkin ng mga agimat at kapangyarihan. Kung tingnan natin ang history. Pero bago niyan, nagiging miyembro si Felix Manalo ng Seventh Day Adventist. Kung tingnan din natin ang history ng Seventh Day Adventist, mga kapatid, bago itinatag ni Ellen Goldwhite ang Seventh Day Adventist, sila'y kasapi sa grupong Millenniarism. Ang grupong Millenniarism ay itinatag sa isang pastor ng Baptist na si William Miller, na nagsasabi na ang Panginoon umano ay babalik sa noong panahon. Yun ang kaniyang sinabi. Babalik na ang Panginoon sa taong 1844. Kaya sila si Ellen Goldwhite, pati na yung kaniyang asawa na si James White at mga kasama, no? Naghintay talaga sila. Pagdating sa taong 1844, walang naganap na pagbalik. Kaya si Ellen Goldwhite ay humihiwalay at yung kasama niya na ang pangalan Charles Taze Russell na kasama din sa Millenniarism, humihiwalay din. Si Ellen Goldwhite ay nagtatag ng Seventh Day Adventist habang si Charles Taze Russell ay nagtatag yung tinatawag ngayong Jehovah's Witnesses. Pero 50 years matapos siyang namatay, sapagkat noong panahon niya, Watchtower and Bible Society pa ang tawag nito. 50 years matapos namatay si Charles Taze Russell, ang kahalilin niyang si John Rutherford ang
nagtawag at pinangalanan ito na ang grupo ng itinatag ni Charles Taze Russell na Jehovah's Witnesses. Pero si Ellen Goldwhite, Seventh-day Adventist ang kanilang grupo. Galing si Felix Manalo. Bago siya nagiging membro ng, nagiging kaanib siya sa occultism, nagiging free thinker pa siya, nagiging gnosticos pa, at sa taong 1914, matapos siya nagkulong sa isang silid, paglabas niya, nagiging anghel na. Iyon ang history. Ngunit, isa sa mga ministro ni Felix Manalo sa taong 1922, sila si Teofilo Ora. Mga ministro ito ni Felix Manalo. Humihiwalay naman sa Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo. Nagtatag siya ng kanyang sarili. Ang pangalan ng kanyang sekta ay Iglesia Verdadero de Cristo. Yon ang pangalan ng kanilang iglesia. Iglesia Verdadero de Cristo. At galing sa naturang grupo na itinatag ni Teofilo Ora na lumabas bilang ministro sa Iglesia ni Cristo sa 1914, 1922, natatag ang kaniyang iglesia. Aba, mga kapatid, si Nicolas Porda Perez, humihiwalay naman sa grupo ni Teofilo Ora. Nagtatag rin siya. Anong kaniyang grupo? Ang grupo itinatag niya, mga kapatid, sa 1931, yon ang Iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. At galing dito, natatag ang grupo ni Eliseo Soriano. At narehistro ito sa iba't ibang pangalan. Meron pang Iglesia ng mga bunso. At Iglesia ni YHWH. At Iglesia ni YHWSA. Iglesia ni YHWSA. HM is YH. Yung mga narehistro na pangalan sa Iglesia ni Soriano na kanyang kinaaniban, mga kapatid. At kung yung programa niya, itanong nyo kay Soriano. Matandaan ninyo nang tinanong siya, sino ba ang nagtatag sa Seventh-day Adventist? Alam nyo ba kung ano ang sagot ni Eliseo Soriano, mga kapatid? Kung sino ang nagtatag sa Seventh-day Adventist? Ay ito, pakinggan niyo ang sagot niya. Umaasa po ako na uunawain ninyo yung sasabihin ko, hindi kayo magagalit sa amin. Sasagot ako po sa inyo ng tapatan o prangka. Unang-una, ang Iglesia Adventista itinayo po ng babae. Babae po ang nagtayo. Labag po sa Diyos yun eh. Basahin po natin ang libro ng Seventh-day Adventist. Pakibasa, kapatid na Daniel, yung libro. So, itong kaniyang si Daniel, anak ng kaniyang kapatid, Daniel Rason, Daniel Soriano Rason, mga kapatid, ang tagabasa niya. Nila. Pamangkin niya ito. So, ito, sapagkat kung magtanong ka kay Eliseo Soriano, kunin nila ang pangalan niyo, kunin na nila ang tanong niyo. Kaya, pinaghandaan niya ang sagot. Ito ang sagot niya gamit ang aklat ng Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist believe a biblical exposition sa pahina 224, mga kapatid. Ito. Seventh-day Adventists believe a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ang nagtayo po ng Iglesia Adventista ay babae. Si Ellen G. White. So, narinig niyo, mga kapatid,
gamit ang aklat ng Seventh-day Adventist nang tinanong si Eliseo Soriano, sino ba ang nagtatag sa Seventh-day Adventist? Abay, nakasagot siya. Nang itatag itong Seventh-day Adventist na itatag ito sa taong 1844, hindi pa naipanganak si Eliseo Soriano noon. Pero nasagot niya. Ngunit nang tinanong siya sa kasama namin na si kapatid na Melvin Ocampos, sino ang nagtatag sa simbahan Katoliko? Alam niyo ba kung ano ang kanyang sagot, mga kapatid? Pakinggan muna natin. Sabi ni Pablo, kaya napakalayo ng aral ng Iglesia Katolika sa aral. So ang ang tanong ni kapatid na Melvin, sino ang nagtatag? Aba, sasagutin kang mahabang-mahaba na Eliseo Soriano at hindi direkta ang kaniyang sagot kung sinong tao ang nagtatag nito hanggang umabot siya sa konklusyon. Ano ang dahilan umano na ang Iglesia Katolika ay malayong-malayo sa totoong iglesia? Ito ang kaniyang pahayag. Aral ng nasa Biblia. Ang isa pang claim ng Iglesia Katolika, ang unang-una raw na Papa si Pedro, sumunod si Linus, tapos sunod-sunod, wala raw patid, walang kapatid-patid, kaya hanggang ngayon siya ang totoong iglesia. Mali yun. Maraming pagkakakilanlan sa Diyos na nagpapahiwalay sa Iglesia Katolika para Ito, mariing pinasinungalingan niya, mga kapatid, na si San Pedro ang unang Papa. Mali yun. Sapagkat ang isa sa mga batayan umano na bakit ang Iglesia Katolika ay tunay na iglesia dahil ang unang Papa ay si San Pedro at meron tayong tinatawag na unbroken line of succession. Sabi niya, mali yun. Kung mali yun, sino ang unang Papa ng Simbahan Katoliko kung hindi si San Pedro? Yung batay sa history at hindi batay sa history. Hindi man maaari na sabihin ko, ang kulay nito ay puti. At sasabihin ni Eliseo Soriano, mali! Hindi yan puti. O sige, kung hindi ito puti, anong kulay ito? Aba, hindi naman maaari sasabihin niya, hindi ko alam. Okay. So kung sinungalingan niya na si San Pedro ang unang Papa, dahil kung tingnan natin nga ang history, even ang Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Malinaw. Kung hindi siya ang unang Papa, sino? Pakinggan natin, ituloy natin ang paliwanag ni Eliseo Soriano kung sino ang nagtatag ng Simbahan Katoliko. Tatanggap natin sa Diyos. Paano mo sasabihin sa Diyos yan? Ang sabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. Kaya nga, tinanong siya, kung sa Mateo 16:18, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa totoong iglesia, kung ang Iglesia Katolika ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo, sino ang nagtatag nito? Wow, pakinggan niyo ang kaniyang sagot. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Okay, narinig niyo mga kapatid? Ang konklusyon niya kung sino ang nagtatag ng Simbahang Katolika, hindi niya alam, hindi niya kilala, sapagkat nang itinatag ang Iglesia Katolika, hindi pa umano siya buhay. Ibig sabihin, hindi pa siya naisilang. Kaya nga, nagtaka tayo. Bakit nasagot ni Eliseo Soriano kung sino ang nagtatag sa Seventh-day Adventist? Ginamit niya yung referensya, yung aklat ng Seventh-day Adventist na si Ellen Goldwhite umano ang nagtatag. Narinig niyo? Bago lang. Kailan na itatag ang Seventh-day Adventist? 1844. Bakit nasagot niya na nang itahatag ang Seventh-day Adventist, hindi pa naisahilang si Eliseo Soriano. Pero nang tinanong siya, mga kapatid, sino nga ba ang nagtatag
ng simbahan Katoliko. Hindi ko alam sapagkat nang naitatang ang simbahang Katoliko, hindi pa kumuhay. May iniwasan siya. Iniwasan niya ang history. Bakit? Bakit gumamit siya ng aklat ng Seventh-day Adventist upang malaman ang history kung sino ang nagtatang? Bakit ang simbahang Katoliko na tinanong siya, ang hirap sagutin? Pero may karugtong, pakinggan niyo siya mga kapatid. Pero iisa ang alam ko. Ang anumang kasamaan sa mundo, ang demonyo ang may kagagawan. Okay? Narinig niyo mga kapatid? Kung ano man ang kasamaan sa mundo, ang demonyo ang may kagagawan. Nako. Bakit? Alam niyo ba sa harap mismo ng kaanib ni Eliseo Soriano, inaamin niya na nanunuhol siya sa piskal. Nanunuhol siya sa judge. Sa kaso na rape. Di ba? May rape case. At yung dating miyembro ng samahan ni Eliseo Soriano, mga kapatid, ang nagreklamo laban kay Eliseo Soriano. Kung tingnan natin ang kasaysayan, no? Noong Mayo 2006, Soriano was indicted on rape charges at the Regional Trial Court of Makabibi, Pampanga. Na ito'y, ang nagreklamo nito ay ang dating Assistant Secretary General na si Daniel Veridiano, Veridiano. At ang Makabibi Regional Trial Court na si Judge Manuel nagpalabas talaga ng warrant of arrest laban kay Eliseo Soriano na may piyansa ito na 400,000. Pakinggan natin ang pahayag sa nagreklamo. Taong 2004 nang magdesisyon si Daniel Veridiano na lisanin ang ADD Convention Center. Ito po mga kapatid ang investigative documentary ni Arnold Clavio na interview niya yung nagreklamo sa kasong rape. Laki ito Laki ito. Nagreklamo ng kasong rape laban sa kanilang pinuno na si Eliseo Soriano. Okay, pakinggan natin. Hindi ako lalaban, hindi ako magsasalita. Maraming mapapakama. At kailangan malaman nila na ganun siya. Hindi siya malinis at hindi siya totoo. Nagtagulaw siya. Okay, so yun ang narinig niyo sa documentary, investigative documentary ni Arnold Clavio, mga kapatid, na interview niya ang nagreklamo na dating Assistant Secretary General na si Daniel Veridiano, mga kapatid, laban kay Eliseo Soriano. At alam niyo ba na noong November 2006, naglabas ng arrest warrant against kay Eliseo Soriano si Judge Lucina Dayaon sa Makabibi Regional Trial Court. At nagtaka ang korte sapagkat nakapiyansa si Eliseo Soriano, mga kapatid, sa PNP Pandacan, Manila noong Hunyo 21, taong 2008 sa halagang 240,000. Ayon sa natala sa Philippine Daily Inquirer na may pitsang Agosto 29, 2008, si Soriano at yung dalawang kasama niya ay kinasuhan ng violation of Article
171 sa Fiscal's Office ng Maynila. Ito po'y falsification of public document. Kaya nga, hindi tayo magtaka mga kapatid kung ang Aklat Katoliko na ang pamagat na Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin ay binago nila sapagkat mayroon ng background pala. No? At alam niyo, yung arresting officer na ang pangalan ay si Police Officer 3 John Gomara, na interview rin yan sa dokumentary mga kapatid. Siya ang nagbayad kasi ng piyansa, sila ang kinasuhan, pati na yung sekretary ni Eliseo Soriano na ang pangalan ay si Belen Talentado, na kinasuhan sila ng faking the certificate of detention to permit his release sa kaniyang piyansa mga kapatid. At noong Agosto taong 2008, may inilabas na red notice against kay Eliseo Soriano ang International Police Commission. Pero sa taong 2014, kaya nga, bakit si Eliseo Soriano nasa Brazil ngayon? Brazil ang kaniyang pinili sapagkat walang extradition treaty ang Pilipinas, ang Philippine government sa naturang bansa. Okay. Ipatuloy po natin mga kapatid yung pahayag ng mga abogado tungkol nito. At that time, tuliro si Daniel, hindi na alam kung saan pupunta, wala din siyang pera na pangkuha ng abogado. So, yun ang pahayag ng abogado ni Daniel na nagreklamo laban kay Eliseo Soriano, mga kapatid. So, pakinggan natin ang pahayag ng dalawang mga abogado. Okay. Sa inalabas na warrant of arrest. Ang ginagdang piyansa. Upon verification sa Bureau of Immigration, hanggang ngayon, wala pang record na pumasok ng bansa, ito si Eliseo Soriano, at ang last record na pagalis niya is December 2005. So, yun. Ang record na nakita nila sa immigration, mga kapatid. So, bakit tinakasan niya ang naturang kaso? Bakit hindi hinarap ni Eliseo Soriano ang naturang kaso? At bakit diyan siya sa Brazil nagtatago, mga kapatid? Okay? So, binigyan lang kayo ng background bakit nasa Brazil itong leader na sa naturang grupo na palaging nagtuligsa sa ating pananampalataya at palaging gumagamit ng Aklat Katoliko, ngunit binabago niya, mga kapatid, binabago niya ang mga nakasulat. So, kung matandaan niyo, pinahayag mismo ni Eliseo Soriano, anumang mga kasamaan, malinaw yung pahayag niya, anumang mga kasamaan umano, ang demonyo lahat ng sa Diyos, lahat ng kabutihan galing sa Diyos. Pero kung asan yung kasamaan, kung asan yung mga sari-saring mali, galing sa demonyo yan. Ayon sa... So, malinaw ang pahayag niya, mga kapatid. Kung asan yung mga sari-saring mali, sa demonyo yan. Kung saan yung mga kasamaan, sa demonyo yan. Ngayon, ang tanong, hindi ba masama kung aaminin mismo sa harap ng mga kaanib na nanunuhol siya upang maabsuelto sa kaso na kanyang hinaharap? Pakinggan po natin si Eliseo Soriano.
Oh, 200 ha? Ang hinihingi umano upang madismiss ang naturang kaso, binigyan umano niya. Oh, yun, pahayag niya. Sa piskal pa lang, malaki na kung mangurako. Narinig niyo yan, mga kapatid. Di ba kasalanan ang pagpanuhol? Oh. Di ba malinaw yan? Okay, pakinggan natin. Binigyan niya. Oh, bakit hindi na-dismiss? Ba, tinawagan ng mayor? Oh, so yun ang dahilan, natalo siya. Okay. Anong nangyari na naman? Umabot na sa korte. Ito. Oh, nag-apply siya ng TRO, Temporary Restraining Order. Oh, sabi ng abogado, meron ka bang panlagay? Oh, nagbigay na naman ng panlagay. Oh, sabi niya, mangungutang ako. Nangutang siya o mano panlagay. Oh, totoo. Oh, alam ng Panginoon, ginamit pa ni Eliseo Soriano sa harap ng kanyang mga kaanib, na nangutang siya panlagay ng huwis. Nanlagay siya ng 500,000. Hindi ba kasalanan niyon? Bawal sa batas yun? Oh, binigay niya sa abogado. Hindi lang niya alam kung binigay ba sa judge. Para lumabas lang ang TRO, yung tinatawag na Temporary Restraining Order. Paglabas ng TRO, yung judge o mano, nag-inhibit. Oh, talo siya. Talo siya sa naturang kaso. Malinaw. Di ba? Malinaw na malinaw kung anong kasamaan ay galing yan sa demonyo. Kung meron mang mga aral na nagkontrahan, ang aral na yan na mali ay aral ng demonyo, mga kapatid. Noong una, itinuturo ni Eliseo Soriano na ang Papa Umano ang tinutukoy sa Revelation chapter 13 verse 18, mga kapatid, na nagdala sa numero 666. Pakinggan po natin. Pero nag-expire itong aral niya sapagkat biglang nagbago. Tungkol po dun sa dragon o yung tinuturo ko nila na parang Antikristo o yung 666 kasi medyo malabo po sa akin yung 34, basahin natin yan. talata po na yun. At sila'y nagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? Ano yung tinatanong mo dyan niya? Yung dragon o yung hayop? Yung dragon po, kung ano po yung dragon at ito po ba yung tao o isang Ganito niya, no? Kung mapapansin sa talata, nagsisamba sila sa dragon sapagkat ibinigay niyang dragon ang kanyang kapamahalaan sa hayop. Sa dalawa tinutukoy, dragon at saka hayop. Yung dragon, ibinigay niya yung kanyang kapangyarihan dun sa hayop. 18 ng Apokalipsis naman. Dito'y may karunungan
may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Sama kasi yung hayop, hindi naman pala ito hayop talaga, symbolism lang yan. Yung hayop, nagre-represent ng isang tao. It's one man, it's a man. Tao yan, kapatid. Pero yung tao na yan may bilang 666. At itong tao ito, hindi mahirap makilala ito, popular ito eh. Religiously speaking, ang taong ito popular. Pakinggan mo sa 13:16 ng Apokalipsis. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Upang At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. yung hayop, makapangyarihan tao. Kasi sabi, lahat malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinagbibigyan niya ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Yan yung tao na yun. Nasakop niya halos lahat ng tao sa mundo. Maliliit, malalaki, mayaman, mga dukha, naka-under sa kanya. At yung hayop na yon, pag walang tanda ng hayop, hindi ka makakabilit basta makakapagbenta. Alam ko sinong hayop yun, kapatid? Punta nga natin, Dave. Vicarious Filidae, ang kaunugan nun, kahalili ng anak ng Diyos. Yung Vicarious, kahalili yun eh. Yung Fili, anak. Yung Dei, Diyos. So, kahalili raw siya ng anak ng Diyos. Pag binilang mo yan, sa Roman numeral, ang suma niyan 666. Bakit Roman numeral? Kasi nung panahon isulat ang Biblia, ang naghahari sa Jerusalem ang Imperyo Romano. So, ang ginagamit nila ng numeral ay yung Roman numeral. Kaya sa Roman numeral, kung pabalik ka, hindi Arabic, ang suma ng pangalan ng Papa sa Roma, yung Vicarious Filidae, 666. Babalikan natin yung Oh, video. so ano mano? Sino ang tinutukoy sa 666? Nang ipinahayag yan ni Eliseo Soriano taong 2008 mga kapatid, ang sabi niya, ang Papa sa Roma. Kailan? Kailan niya pinahayag yon? Sa taong 2008. Oh, ngayon, pakinggan natin. Lumipas ang 10 taon. Sa taong 2018, alam nyo ba kung ano na ang kanyang pahayag? Pakinggan natin si Eliseo Soriano. Panginoon ko. Tsaka paano naging 666 yung ano na kung sa Papa. At pangalawa kong katanungan, Ni Cristo ni Manalo. Eh, ang paliwanag ni Ellen G. White, yung Papa sa Roma, ang 666. Nagiging antikristo ka. Pero kung di mo naman alam pa yung aral, hindi ko naman masasabi kapatid na antikristo ka. Masama naman yung paratang na yun. Merong iba kasi nagsasabi, hatol agad ng hatol. Ano? Gaya ng 666. Sabi na, yun daw yung Santo Papa. Ang may paliwanag na umpisa niyan si Ellen G. White sa Batista bago niya itinatag ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ang paliwanag ni Ellen G. White, yung naging miyembro ng Sabadista bago niya itinatag ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ang paliwanag ni Ellen G. White, yung Papa sa Roma, ang 666. Namana ni Manalo yun. No? Yun ngayon ang itinuro ni Manalo sa Iglesia ni Manalo. Kaya 666 lumagana. Hanggang sa panahon ni kapatid na Perez, yun din ang paniniwala namin. Na yun ay 666. Yun yung Papa sa Roma. Pero alam mo kapatid, yung 666 sa Biblia, hindi yun ang Papa sa Roma. Yung 666 ang tawag ng hayop. Okay. Narinig niyo mga kapatid?
buwan ng Enero, taong 2018, sabi niya, yung 666 sa Biblia, hindi iyon ang Papa sa Roma. Pero noong taong 2008, malinaw, narinig niyo, ang 666 sa Biblia ay ang Papa sa Roma. Ano nga ba talaga? Bakit biglang nag-expire ang mga aral ni Eliseo Soriano? Totoo ba ang sinabi niya, mga kapatid, na yung mga aral na mali, yung mga aral na nagkukontra-kontrahan ay aral galing mismo sa demonyo? Sinagot lang natin at lalo na itong aklat na palagi nilang ginagamit. Pagkatapos, mamaya siguro, ibigay ko ang link upang mabasa ninyo sapagkat ito'y palagi nilang ginagamit sa kanilang propaganda ni Eliseo Soriano na sa aklat umano ng Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin Mary, nakasulat Mary transformed into God by grace. Hindi yan totoo. Tingnan niyo mga kapatid ang link na ibinigay ko sa inyo sa naturang aklat, ang nakasulat, Mary transformed in God by grace and glory. Yung in, nilagyan nila ng to upang magiging Mary transformed into God by grace. Pero ang original, Mary transformed in God by grace and glory. Kita niyo? Binago nila upang mabulag ang ating mga kapatid. At narinig nyo kanina na madali niyang nasagot kung sino ang nagtatag ng Seventh Adventist. Pero hindi niya nasagot, mga kapatid, sino ang nagtatag ng Iglesia Katolika, sapagkat mahirap talaga susuwayin, mga kapatid, ang katotohanan. Sapagkat ang lahat ng mga history ay nagsasabi na ang Iglesia Katolika ay ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Babasahin muna natin yung mga pumasok na message. Ang dami pala ng mga message na pumasok ngayon. At maraming salamat kay kapatid na Chipot LC na naman na nagpadala natin ng sticker sa ating super chat. Salamat po kapatid at sa ating mga kapatid. Ang dami na na pumasok. Salamat sa mga kapatid natin na palaging nagsubaybay. Dami na pala na si kapatid na kanuunahan dito, si kapatid na Vincent Sibelia, God bless you. All CFD, gugulan. Kapatid na Rams Morales, God bless, Bro Wendell. Kapatid na Arnel Divinto, gulang po, Brother Wendell. Gikan diri sa Lanao, Daliao, Torel, Davao City. Kapatid na Romel Parma, Ilo, Bro Wendell. Kapatid na Leon Santiago, good evening, Bro Wendell. Kapatid na Lady Violet, go, Team Maria, good evening, Bro Wendell, and everyone watching from Hong Kong. God bless. Salamat po. Galing kay kapatid na Bernardo Freselio. Good evening, bro. Ito pa, kapatid na, sandali basahin muna natin. Okay, sandali lang. Dami na. Sa Kutos TV, si kapatid na Paul. Sabi niya, hi Chipot, may the Lord bless and protect you. Sapagkat ito si kapatid na Chipot LC, palagi ito nanonood kahit na sa Kutos TV at sa iba nating mga kasama din sa YouTube pag magla-live sila at ni Father Darwin Getgano. Kapatid na Dabi-Dabi, pero ang tinatago ng tumakbo sa Brazil ay ang kaniyang mga kaso.
Kapatid na Ryan Garcia, kung kau talaga walang kasalanan, ba't naman lalayas ka sa Pinas? Kapatid na Shipot LC, salamat kapatid. Kapatid na Charlito Ongko, bakit madami na bingwit ito si Bis? Kapatid na Niel Jamaica Alhambra, hi bro, Kutos TV, God bless sa inyo. Kapatid na Mark Jan, malaking kasiraan talaga ang Inquisition sa Simbahang Katolika, pati na ang panahon na pinatay niyo ang bakla at witches. Okay, sasagutin natin yan mga kapatid sa susunod, no? Ang tungkol sa Inquisition, sapagkat kahit si Eliseo Soriano palaging gumagamit niyan at ang Iglesia ni Cristo din. Okay, kapatid na Arnold Maglalan, ang Pagan Roman Empire ay tinalo sa Catholic Church at pinatay ang mga unang Christian, pero lalong lumaki bilang ang Catholic sa okay, salamat kapatid. Si kapatid na Niel Jamaica, buti umaabot ako. Sorry bro, hintay ko kayo kapunta sa malingki ako. Okay, kapatid Roberto Atay, wala sa katotohanan ang EDD-INC. Bakit kaya sila naghihiwalay, nagkakaisa na naman sila sa doktrina at nagkakaisa sila laban sa Simbahang Katoliko? Si kapatid na G. Mark Villegas, sabi niya, Mark Jan, kung totoo man yung sinasabi mo, hindi pa din ikakaila na si Jesus ang nagtatag sa Simbahang Katoliko. Okay, salamat kapatid na Arnold Magalang, Catholic. Kapatid na Shipot LC, avid fan ako sa Kutos TV. Kapi pa more. Ito, Brother Paul o Kutos TV, maraming salamat po. Pagpalayain po tayo ng puong may kapal. Isama niyo po kami sa inyong panalangin, kasama sina Bro Wendell at lahat ng mga tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Salamat po, salamat. Ang dami pa sa mga kapatid na Jan Mark, okay, kapatid na Pural, Alfredo, maayong gabi Bro Wendell, ako taga Butuan, ganahan ko maminaw basta si Eliseo Soriano na ang tima. Okay. Si kapatid na Arnold Maghalan, ang Inquisition at pagpatay ay ginawa ng civil government. Sasagutin ko yan. Hintayin nila, kapatid na Jan Mark. Si kapatid na Renan Garcia, ba't kaya allergy yung iba kay Mama Mary? Love nga na love ni Jesus ang Mama Mary. Sa Ministry of Liberation and Exorcism, galit na galit talaga ang demonyo sa Mahal na Birhen Maria, mga kapatid. Okay, kapatid na Domitye Singh, dami talaga ang underestimate kapangyarihan ng Diyos. Niel Jamaica Alhambra, Bro Wendell, yung mga taga-EDD, dami nilang puna sa ating relihiyon. Sinasagot po namin sila ayon sa Biblia at common sense po. Sana po makatulong kami sa kanila. Salamat po. Patuloy po ninyo ang sagot sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, pero gawain natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi tayo sasali sa iba nating mga kapatid na pag sila'y sasagot, kahit na sa atin,
tayo pangalanan ng mga loko-loko umano o kaya ano pa, ang grabing talas ng kanilang mga dila. So, kapatid ng Chipot, LC, kasi kada Bible study nila, lagi nila tayong tinuligsa. Oh, totoo yan. Kahit sa kanilang mga ginagawang pagsamba umano, no? May ginawa rin silang mga ready na ng mga chismis laban sa simbahan Katoliko. Okay. Jan Andre Soriano. Hello, Brother Wendell Talibong, watching from Amaya, Tansa, Cavite. Salamat po mga kapatid sa pagsubaybay ninyo sa ating palatuntunan ito. Sa ngalan ng aking mga kasama, Brad Paul, Brad Tata, Brad Rolly, at sa buong team ng ating mga Catholic Defenders at sa St. Peter's Men's Society, sa lahat, sa ngalan ng aming Archbishop Bishop Martin Humuan, sa mga kaparian ng lokal na simbahan, sinagot lang natin mga kapatid, punto por punto, yung ginagamit nilang aklat, yung binabago na aklat upang mabulag sa katotohanan ang ating ginawa nilang paina. No? Kaya itinuwid natin. Sapagkat ang mali, pag ito'y palaging inulit-ulit, magiging parang totoo sa mga taong kulang ang kaalaman. Brad Paul, parang meron kayo nag-schedule mamaya, no? Oh, salamat po. Brand out tayo.